Aaron Carl. One boring day, Aaron saw a strange woman in the park. Nakita niya itong nakahiga sa isang bench. She said her name was Jana, and she had a diamond ring on her finger. She was engaged, ngunit nawawala raw ang fiancé nito. Lumuwas pa raw ito sa Maynila upang hanapin ang nobyo nito. Lingid dito ay napagpasyahan niyang hanapin ang nawawalang nobyo nito. Habang hinahanap niya ang fiancé nito, ay dinamayan niya ito sa kalungkutan nito. Pinasaya niya ito at tinulungan sa mga problema. Nagmisula siyang reliever ng fiancé nito. Animo, superhero siya nito. Kapalit niyon ay maraming bagay ang natutuhan niya mula rito. Nasanay na siya nakasama ito. He was happy being with her almost every day. Pero hanggang kailan niya madarama ang kaligayahang iyon. My Love, My Hero by Heart Ingrid. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating takikiligan. Nasaan ka? Answer your phone. Aaron smiled and shook his head. Inaasahan na niya ang pagtawag at pagte-text ng kanyang amang si Don Hero Villaruiz, ang chairman CEO ng Villa Land Development Corporation, upang itanong kung nasaang lupalop na naman siya. Pinagbasta niya ang paligid. Sino ang magmaakala na nang dahil lamang gusto niyang magbulakbol sa oras ng trabaho, ay kahit isang parke ay pupuntahan niya. He was driving his car away from the Villa Land building when he passed by the park. Hindi pa niya naisip kung saan siya pupunta kaya nag-decide siyang tumigil muna sa parke upang maglakad-lakad habang nag-iisip kung saan siya pupunta. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang sa may matagpuan siyang isang bench na walang nakaupo. Hinawin niya ang mga tuyong dahon na naroon bago umupo. Pinagbastan niya ang mga dumaraang tao. May isang mag-anak, may magnobyo, may mga tipong magkakaibigan at may mga mag-isa lang na tulad niya. Observing people was like a hobby to him. Kapag wala siyang magawa, inoobserbahan niya ang mga galaw ng mga taong nakikita niya sa paligid. He was a natural observant. Dala na rin siguro iyon ang hilig niyang mag-imbestiga at tumuklas sa mga misteryo. He was a frustrated detective or investigator. Pinangarap niyang maging isang police detective o isang NBI agent. Criminology talaga ang kursong gusto niyang kunin noon, ngunit tinutulan ng kanyang ama ang gusto niya. Hindi raw magandang trabaho ang maging isang detective. His father wanted him to become a businessman. Naiintindihan naman niya ang gusto nitong mangyari. Gusto nitong siya ang mamuno sa Villa Land balang araw. Gusto nitong siya ang magmana ng posisyon nito sa kumpanya. Kung magiging isang NBI agent siya at magretiro na ang kanyang ama ay walang magiging representative para sa kanilang pamilya sa kumpanya. Mababali ang reign ng pamilya Villaruiz sa Villa Land. Alam niya kung gaano kahalaga para sa kanyang ama ang kumpanya at ayaw nitong ibigay sa iba ang pamumuno roon. His younger sister, Tiffany, who was studying in Paris, was a fashion designer. Isa pa'y babae ito. His father believed in the supremacy of men in managing a company. Dalawa lamang silang magkapatid kaya siya lamang ang inaasahan nitong magpatuloy sa legacy ng pamumuno ng mga Villaruiz sa Villa Land na siyang itinatag din ng isang Villaruiz. Kahit ayaw niyang kumuha ng kursong business management, ay sinunod niya ang kanyang ama. Naunawaan kasi niya kung gaano nito kamahal ang Villa Land. Now his father was thinking of retiring from his position next year after more than 30 years of handling it. Kaya naman, nag-uumpisa na itong i-groom siya bilang
pinuno ng isang korporasyon. Kailangan daw siyang magustuhan ng board of directors upang siya ay ihalal bilang kapalit ng kanyang ama. Ngunit wala talaga sa puso niya ang pagiging isang businessman. Ang gusto talaga niyang gawin ay ang maging isang investigador. Siguro nga ay hindi siya yayaman sa pagiging NBI agent, hindi tulad kung magiging isang CEO siya ng isang korporasyon. Hindi naman gaanong mahalaga sa kanya ang maging mayaman at makapangyarihan. Ang magawa lamang niyang gusto niyang gawin ang makapagpapasaya sa kanya. Everybody thought he was happy. Palangiti at masayahin kasi siya. He was friendly and easygoing. Ang akala tuloy ng mga taong nakapaligid sa kanya ay kontento na siya sa buhay at wala siyang problema. But deep inside him, he was not satisfied with his life. Muling tumunog ang cellphone niya. Pinatay niya iyon upang hindi na muli pang tumawag ang kanyang ama. Alam niya kung bakit siya tinatawagan nito. Hindi kasi siya sumipot sa meeting nito with an important investor. Gusto kasi ng kanyang papa na siyang humawak ng negosasyong iyon. His father was helping him create good impressions to the company, especially to the board of directors. Not that he had not shown good impressions prior to that incident. Bilang marketing director, ay marami na rin siyang nagawang maganda sa kanyang posisyon. Hindi man niya gaanong gusto ang kanyang trabaho, ay pinagigihan niya iyon upang hindi ma-disappoint ang kanyang ama, maging ang kanyang mama Aliana na bilib sa kanya. Kaya lamang, sa pagkakataon iyon ay mas kinakailangan niyang magpakitang gilas upang mapabilib ang mga taong may kakayahang magluklok sa kanya sa posisyong iiwanan ng kanyang ama sa isang taon. Just that once, he tried to break away from his father's manipulation. He had always been an obedient son. Gusto naman niyang maranasang sumuway rito. Alam naman niyang para sa ikabubuti niya ang mga ginagawa nito. Kaya lang ay nasasakal na siya. Gusto sana niyang siya ang gumawa ng sariling diskarte para mapanalunan ang posisyong iiwan nito. Malakas ang loob niyang hindi siputin ang investor dahil alam niyang hindi nito hahayaang walang humarap doon. His father could take care of it. Sa ngayon ay gusto muna niya ng break. Gusto muna niyang makawala sa anino nito. Bumaling siya sa bench di kalayuan sa kanyang kaliwa. Nahuli niyang nakatingin sa kanya ang isang babaeng may hawak na isang malapad at malaking notepad o sketchpad at lapis. Sa tantiyan niya ay nasa early 20s ang edad nito. Alon-alon ang mahabang buhok nito. Maganda ang mukha. Balingkinitan ang katawan. Nakaputing blouse ito, paldang maong na pleated, at puting canvas shoes. Bakit ngayon lamang niya napansin ito? Kanina pa kaya ito naroon? Nag-iwas ito ng tingin nang salubungin niya ang tingin nito. Itinuon nito ang tingin sa sketchpad na hawak. Gumalaw-galaw ang lapis nito. Na-curious siya kung anuman ang idinidodrawing nito. Gusto sana niyang lapitan ito. Hindi siya loner na tao. Hindi siya sanay na walang kausap. Kaya lamang ay nag-alala siyang baka ayaw nito ng storbo. Baka ayaw nitong makipag-usap dahil may ginagawa ito kaya nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Inalis niya ang tingin dito at ibinalik sa mga taong dumaraan. Maya-maya ay nakahiga na siya sa bench. Ipinatong niya ang braso sa noo at nagdikwatro. Dahil nalililiman ng mga puno ay hindi nakakasilaw sa lugar na iyon. Preskong humiga roon dahil nakakawala ng stress. Bigla ay napadilat siya. Natuklasan niyang naidlip pala siya. Napatingin siya sa relo. Halos 15 minutos di pala siyang naidlip. Pumalik siya sa pag-upo at humikab. Naroon pa rin ang babae sa bench na kinaupuan nito.
Nahuli na naman niya itong nakatingin sa kanya, pero muli itong nag-iwas. Pinagmasdan niya ito. Hindi naman ito mukhang suplada. Maamo kasi ang mukha nito. Baka nahihiya lang ito. Nagkamot ito sa ulo. Pada-school na binura nito ang isang parte sa idinadrawing nito. Mukhang nayamot. Ngunit maya-maya ay ngumiti rin ito at muling itinuloy ang pagguhit. Pagkatapos ay iniligpit na nito ang maggamit at isinilid sa backpack nito. Ang akala niya ay alis na ito. Iyon pala ay higa lang sa bench tulad ng ginawa niya. Kumunot ang noo niya. Hindi bagay para sa isang babaeng tulad nito ang humiga sa isang public place. Okay lang kung siya dahil lalaki siya. The woman was weird. Tumagilid ito, na maluktot at humarap sa sandalan ng bench. Pagkatapos ay hindi na ito kumilos. Was she asleep? How could she sleep in a public place? Nakapalda ito. Hanggang sa matuhod man ang haba ay palda pa rin iyon. Hindi ba ito nag-aalala na baka lumilis ang palda nito habang natutulog ito at masilipan ng madumaraang tao? Hindi na niya nilubayan pa ng tingin. Noong may dumaang 3 teenagers na lalaki na tila magkakaibigan. Nakita niya nang ituro ng isa ang babaeng nakahiga. Nagsingitian ang mga ito at sumipol. May naramdaman siyang relief nang magpatuloy na sa paglalakad ang mga lalaki. Ang akala kasi niya ay lalapitan pa ng mga ito ang babae at babastusin. Tumayo siya nang makadaan ang mga lalaki. Lumapit siya sa nakahigang babae. Mukhang tulog ito. Tiningnan niya ang nakalantad na mga binti nito. She was fair and she had smooth skin. He had the urge to take off his coat and cover her legs. Hindi niya maintindihan kung bakit doon ito natulog. Hindi naman ito mukhang kaladkarin. Gusto sana niya ang gisingin ito at sabihan ito na umuwi sa bahay nito at doon matulog. Kaya lang ay baka magalit at sabihan siyang pakialamero. Wala nga naman dapat siyang pakialam dito. Bumalik na lamang siya sa bench na inuupuan at mula roon ay pinagpatuloy ang pagmamasid sa babae. Gusto niyang pagtawanan ang sarili. Para siyang bodyguard nito kung makabantay, gayong wala naman siyang obligasyon na bantayan ito mula sa malalaking maaaring bumastos rito. Kung ayaw ng babae na mabastos, dapat ay hindi ito humiga at natulog doon. Inalis niya ang tingin dito at muling inion ang kanyang cellphone. Sunod-sunod ang pagtunog niyon dahil sa napakaraming message na pumasok. Maging ang mama niya ay nag-text na rin sa kanya. Iba naman ang pakay sa kanya ng kanyang mama. His mother was a matchmaker by profession then. May matchmaking agency ito na itinayo nito kasama ang kaibigan nito, ang Hearts and Cupids Matchmaking Agency. Trabaho nito dati ang maghanap ng date o asawa para sa mga taong naghahanap ng makakarelasyon. Hindi na ito nagmamatchmaking ngayon. Kahit retired na ito ay aktibo pa rin ang operasyon ng matchmaking agency nito. Sa makatuwid ay mahilig mag-matchmake ang kanyang mama. Tuloy, hobby na nito ang hanapan siya ng date. Gusto kasi nito na mag-asawa na siya. He was cool by it. Pinagbibigyan lamang niya ang kanyang mama. Tuwing may pinapariha ito sa kanya, ayaw kasi niya na nagtatampo ito. Kaya lang ay wala pa sa plano niya ang mag-asawa kahit 31 years old na siya. Game siya sa dating ngunit wala siyang seryosong relasyon. Ayaw niya ng commitment. Saka na siya makikipag-commit kapag gusto na niya mag-asawa. Ayon sa text message nito, ay may ipapakilala raw ito sa kanyang babae na siguradong magugustuhan niya. Nguminti siya. Nag-reply siya at sinabing, "Let's talk about it later, Ma." May naisip na siyang pupuntahan. Pupunta na lang siya sa shooting club. Nang muli niyang tingnan ang babae, hindi pa rin ito gumagalaw.
Tumayo na siya, saglit na nagtalo ang isip niya kung gigisingin ito upang pauwiin sa bahay nito o hahayaan na lamang ito sa gusto nito. Sa huli ay napagdesisyonan niyang iwan na lamang ito dahil baka magalit pa ito sa kanya kung pakikialaman niya. Napaigtad si Jana nang may maramdaman siyang makamay na humahaplo sa mabinti niya. Pagmulat niya ng mga mata ay nakita niya ang dalawang lalaki na may maskad na mukha na nakatunghay sa kanya at hinahaplos ang nakanta niyang mga binti. Nahihintakotang bumangon siya. Her first instinct was to grab her backpack. Nagsingisihan ang mga ito. Mabilis na umupo ang mga ito sa magkabilang tabi niya. Na-trap tuloy siya. Sinubukan niyang tumayo ngunit hinawakan ng mga ito ang mga braso niya kaya hindi siya nakaalis sa pwesto niya. Sumama ka sa amin, utos ng kalbong lalaki. Ayoko, takot na sabi niya. Papatayin ka namin kapag hindi ka sumama sa amin ng tahimik. Huwag na huwag kang sisigaw. Banta naman ng kulot na lalaki. Walang armas o kargadang patilim ang mga ito. Gayunman ay takot na takot pa rin siya. Nanginig ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay papanawan siya ng ulirat sa sobrang takot. Wala na ang lalaking nakaupo sa kabilang bench kanina. Wala na ring nagdara ang tao sa parting iyon ng parke ng mga oras na iyon. Kung mayroon mang tao ay malayo sa kinaroroonan niya. Wala siyang maihinga ng tulong. Gusto sana niyang sumigaw ngunit baka saktan siya ng mga lalaki. Halika na. Yaya ng kulot na lalaki. Hindi siya nagpatangay sa mga ito. Pinwersa ng kalbo ang paghilas sa kanya kaya naitayo siya ng mga ito. Nahulog ang kanyang bag. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakagapi ng mga ito upang damputin ang kanyang bag. Bitiwan niyo siya. Pasigaw na sabi ng isang baritonong tinig. Dumako ang tingin niya sa pinanggagalingan ng tinig. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki na lumalakad palapit sa kanila. Ito ang lalaki kanina sa kabilang bench. Tumingin ito sa kanya. Humingi siya ng tulong dito sa pamamagitan ng tingin. Huwag kang makikialam dito, matigas na wika ng kalbo. The man smirked. Mukhang wala itong takot. Paanong hindi ako makikialam girlfriend ko yung binibitbit niyo? Iniwan ko lang sandali dahil kukunin ko ang kotse ko tapos mararatnan kong isinasama niyo? Girlfriend daw siya nito? Ano bang sinasabi ng lalaking ito? Naramdaman niya ang pagtigil ng dalawa. Lumuwag ang pagkakahawak sa kanya ng dalawang lalaki. Bitiwan niyo ang girlfriend ko. Kaswal na utos ng lalaki sa dalawang mamang may hawak sa kanya. Sa pagtataka niya ay binitawan nga siya ng dalawa. Ang akala niya ay magkakabakbakan pa. Tumakbo siya palapit sa gwapong lalaki at nagtago sa likuran nito. Uli-uli, huwag kang mag-iiwan ng syutang natutulog sa parke. Mayabang nabilim pa ng kalbo sa lalaking nagligtas sa kanya. Tumalikod ang mga manyak. Sayang yun pare, ang kinis pa naman. Narinig pa niya ang sabi ng kulot na lalaki. Hayaan mo na, nakita mo ang tikas at tangkad ng syuta. Wala tayong dalang kargada. Lampa ka pa naman sa bugbugan. Baka matalo lang tayo. Sa presento ang bagsak natin pag nagkataon. Malayo ng dalawang manyak ngunit hindi pa rin siya umaalis sa likuran ng gwapong lalaki. Narinig niya ang pagbuga nito ng hangin. Ang aga-agang maghanap ng biktima na mawalang hiya, sabi nito. Kapag kuwan ay nakaharap na ito sa kanya. Miss, okay ka lang? Tanong nito sa kanya. Tiningala niya ito sa katumango. Salamat. Pakiramdam niya ay nanginginig pa rin siya. Pinagsalikop niya ang mga palad sa tapat ng kanyang dibdib upang kontrolin ang panginginig. Hinawakan nito ang likod ng kanyang palad. You're shaking, puna nito. Natakot lang kasi ako. Huwag ka lang matakot, wala na sila. Saglit na tinitigan niya ito. Nasa mga mata nito ang assurance na ligtas na siya.
Mabuti na lamang at dumating o bumalik ito. Kung hindi ay baka napahamak na talaga siya. Salamat ulit. Ngumiti ito. You're welcome. Kaya huwag ka nang matutulog uli sa public place na tulad nito. Pero kasi, ginaya lang naman kita. Natulog ka rin kanina sa bench na iyon. Itinuro pa niya ang kabilang bench. Nagbuga ito ng hangin na tila gustong tumawa. Ginaya mo pala ako? Tumango siya. Okay lang sa isang lalaking tulad ko ang matulog sa ganitong lugar. Walang magtatangkang mangbastos sa akin dahil lalaki ako. Babae ka, hindi ka dapat natutulog sa ganitong klaseng lugar. Tumango siya. Akala ko kasi pwedeng matulog dito. Probinsyana ka? Tumango siya. Taga Bohol ako. Tumango-tango ito. Kaya pala, hindi ka pala taga rito. Magulo rito sa Maynila kaya hindi ka dapat pumupunta-punta o humihiga-higa kahit saan. Tumango siya at ngumiti. Salamat sa paalala. Tatandaan ko yan. Bumalik ang pagkakangiti nito. Dinampot nito ang kanyang bag at inaabot sa kanya. Salamat. Sandali lang ha, paalam nito. Lumapit ito sa bench na inupuan at tinulugan ito kanina at tila may hinahanap sa ilalim niyon. May dinampot ito mula roon. Nang bumalik ito ay may hawak na itong isang susi na may kasamang maliit na tela, pindutan sa doorbell ang itsura. May car keys. May dahilan pala kung bakit nawala sa bulsa ko ang mga ito. Kailangan ko palang bumalik para mailigtas ka. Mabuti na lamang pala at naiwan nito ang susi ng kotse. Marahil ay niloob iyon ng langit upang hindi siya mapahamak. Buti na lang binitawan nila ako kahit hindi mo sila tinakot. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay dapat manakot o makipagbakbakan sa mga ganoong sitwasyon. Sa mga pelikula kapag may ganoong klase ng eksena, laging may bakbakan. Akala ko nga kanina, makikipagbakbakan ka sa kanila eh. As much as possible, ayoko makipagsakitan. Kaya gumagawa na lang ako ng mga taktika para makaiwas sa gulong. Tulad ng ginawa mo kanina, na sinabi mo na girlfriend mo ako at iniwan mo lang ako sandali? Actually, hindi ko inasahan na ganoon kadali silang aalis kapag sinabi ko yun. I'm glad they bit my tactic. Ang galing mo. Napapalakpak pa siya. Gusto kong makabawi sa ginawa mo para sa akin. Ililibre kita ng fishball. Kumunuot ang noo nito. Fishball? Fishball, iyong inalala ko ng mama na may tulak-tulak. Tila naaliw ang mga ngiting sumilay sa mga labi nito. Tulak-tulak? Tumango siya. Hindi ka pa ba nakakain noon? Umiling ito. Hindi pa. Hindi ba kumakain ang mayayaman ng ganoon? Tumawa ito. Well, siguro kumakain din pero hindi galing sa tulak-tulak, I guess. Ganun ba? Sayang naman. Yun lang kasi ang kaya kong ilibre sa'yo. Hindi kasi ako mayaman eh. Isinukbit niya ang backpack niya at lumingalinga sa paligid. Sa malayo ay may nakita siyang mamang may tulak-tulak na cart. Ayun no, meron palang fishbowl dito. Sige, pumapayag na akong ilibre mo ko. Muli siyang humarap dito. Talaga, halika na, bago pa makalayo ang mama. Hinila niya ito sa braso at iginaya patungo sa nagtitinda ng fishbowl. Mabait ang lalaki. Magaan kaagad ang loob niya rito kaya hindi na siya nailang dito. Ipinagtusok niya ito ng fishballs. Halos punuin niya ang stick para dito. Ang dami naman, puna nito. Masarap yan. Ubusin mo yan ha. Isasawsaw mo sa kung saan mo gusto. May sauce na matamis at maanghang. Meron ding suka at toyo na tinimplahan ng sibuyas at sili. Ngumiti lang ito. Saka isinawsaw, nasa suka at toyo ang fish balls.
Nang kumagat ito ng isang fishball, ay pinagmasan niya ang pagnguya nito. Tumango-tango ito. Nasiyahan siya sa reaksyon nito. Masarap nga, komento nito. Sabi ko sa iyo thanks sa panglilibre. Walang anuman, kahit pakyawin ko ang tinda ni Manong para sa iyo. Kulang pa iyon sa ginawa mo para sa akin. Hindi naman ako humihingi ng kapalit Natutuwa talaga ako kapag may nailigtas ako sa panganib. Lumapad ang pagkakangiti niya. Talaga? Siguro nung bata ka, gusto mong maging superhero, no? Lumuwag din ang pagkakangiti nito. Paano mo nalaman? Tumawa siya. Sabi mo kasi, natutuwa ka kapag may nailigtas ka sa panganib. Kaya naisip ko na siguro, pinangarap mong maging isang superhero noon. Pwedeng-pwede nga itong maging si Superman dahil sa tikas at kagwapuhan nito. Yeah, pinangarap mo nga sa kid. Pero wala naman talagang superhero sa tunay na buhay, di ba? Noong lumaki ako, nalaman kong fantasy lang yun kaya tinigilan ko rin ang pangarap. Mali ka, may superhero sa totoong buhay. Kumunot ang noo nito. Wala silang kapa at hindi sila nakakalipad pero superhero silang maituturing dahil tumutulong sila sa kapwa nila. Ang mga taong nagbibigay ng tulong sa mga kapuspalad, ang matatapat na pulis, ang mga doktor na nagbibigay ng libreng check-up at gamot, ang isang taong tulad mo na tumulong sa isang babaeng nasa panganib. Kayo ang mga superheroes sa tunay na buhay. Ngumiti ito at tumitig sa kanya. Kainin mo na ang fishball mo. Mas masarap yan kapag mainit, anya. Kumain nga ulit ito ng fishball at ganoon din ang ginawa niya. Umalis na ang fishball cart. Niyaya niya ito sa isang maliit na tindahan sa parke at bumili roon ng 2 bote ng soft drinks na ipinasaling niya sa plastic. Nagpresenta ito na magbayad, ngunit inunahan niya ito sa pag-abot ng pera sa tendera. Niyaya niya ito na maglakad-lakad. Baka naabala na kita ng husto. May pupuntahan ka pa yata, aniya. Nang makita itong tumingin sa rich watch nito. No, wala akong pupuntahan. Actually, nagpapatay ako ng oras. Pareho pala tayo. Pumunta ako rito sa park dahil gusto kong may magawa. Ngumiti ito. Mukhang pinagtagpo talaga tayo ng tadhana. Parehong bored at walang magawa.